Yung longganisa nyo, gawin nating crispy ito. O, di ba? Parang manok ang itsura, pero longganisa pala. Tapos may sauce pang kasama. Malutong yung labas, pero malambot yung loob nito. May natira akong 5 longganisa dito, pero 42 pieces ng longganisa balls ang magagawa ko. Guys, bawang flavor nga pala ito. Maglagay tayo ng 1 pirasong carrot, 2 puting sibuyas, onion leeks, paminta, at 2 kutsarang harina. Hindi na ako naglagay ng asin kasi may lasa na yung longganisa natin. So, i-mix lang natin tong mabuti. Tapos, kalahating kutsarang mixture ang bibilugin ko para maging pantay-pantay yung size nito. 42 pieces ang magagawa ko dito. Kung 7 kayong kakain, pwede kayong tig-6. Kasing laki kasi ng siomay itong magagawa ko. So, i-freezer muna natin ng 1 oras para tumigas. Gawin na natin yung sauce. Magtunaw tayo ng 1 kutsarang margarine, 1 kutsarang harina, tubig, 1 pirasong chicken cubes, at 120 ml ng evap. So kapag medyo maalat pa, magdagdag lang kayo ng tubig dito. Guys, heto yung mga non-stick pan na ginagamit ko. Bale, isang set na to. Tapos, mahigit 1,500 pesos lang ang presyo. Then, heto naman yung silicone utensils. Bale, mahigit 500 pesos lang ang presyo nito. Tapos, 11 piraso. Ilalagay ko lang sa comment section kung saan ko nabili ang mga ito. 1 tasang harina, 1 kutsarang breading mix, at paminta. Hindi ulit ako maglalagay ng asin kasi alam ko medyo maalat na din yung longganisang nabili natin. Kuha tayo ng 5 kutsarang breading dahil gagawin natin tong batter. 1 pirasong itlog naman bilang binder. Nagbuhos lang ako ng konting tubig dito. So, matigas na yung longganisa balls. Ilubog natin to sa ating batter. Tapos, balutan natin to ng breading para maging malutong yung labas nito. Bale, ito ang magsisilbing balot ng longganisa ko. Magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin to into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Then, ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. O, diba? Ang ganda ng itsura. Ibinuhos ko na yung sauce sa plato. Tapos, ikinalat ko lang ito. Naglagay din ako ng dahon ng sibuyas dito. Tapos, yung longganisa balls sa ibabaw ng sauce ko. Para mapakita ko pa din sa inyo yung pagka-crispy ng labas nito. Kaya kung gusto nyo pa ng mga murang ulam recipe, mag-follow lang kayo kay Lokong Kusinero para ma-update kayo sa mga susunod na video. Heto ng complete list of ingredients ng ating crispy longganisa. Bye-bye! Bye-bye!